Okay, sa kaninga part, commonly, sa profile gani, ang ipangutanan ni Sir Anna is, unsa ang pinakadaghan. Okay, so for example, sa age, maklaro rin nyo? Okay, sa age, di ba, kinsa may pinakadaghan, di ba, 36 years old and above. So, iya din pa-imply, unsa may pasabutan na. So, this implies that majority of the teachers are likely to have more teaching experience. Kaya mga tiguwang naman sila. So, kung makita ni mo dyan, tiguwang naman sila. It means, ang edad, naman na siya correlation sa ilang teaching experience. So, the more ka magka-edad, the more po ang imuhang teaching experience. So, mo itong nakaingon ta nga, most of the teachers, sure mo, inanay yung record, kaya di naman ma-send, okay, so most of the teachers are experienced teachers. So, meaning mga kamao na ni, mga may na ni siya matudlo. So, nasabta lang sa age. Next, sa gender, female siya. This implies that teaching profession is female-dominated. Nara, may kag female-dominated, ang kanang teaching profession, pang babae dyan na siya. Ano man, it involves kuan man, kana ganing nurturing the child. Yung may kag nurturing the child, mo na siya trabaho sa babae. Okay, mo na kasagaran, kung makita mo mga teachers, babae dyan na kasagaran, especially elementary. Okay, so nakuha na ninyo. Ang kani-kani guys, ang kani mga dis-implies ba, mo niya itubag ni sir. For example, mo tanong ni sir, okay, ngano ang mga teachers babae man? Sir, ang kanang teaching profession is female-dominated man, meaning pambabae man na siya. Yeah, inyo na-explain. Ayaw sa nibasaha. Kanang Brown et al. Ngano man, basahon ra ninyo if may sir nga kinsa may ni support ana nga findings. May nga mo sir, according to Brown et al. Sir, niingon siya na So, meaning na may ika-back up nga literature. And then next, dayon kay highest educational attainment, ang kasagaran kay bachelor's degree ra. So, this implies that most of the teachers have significant teaching experience despite only having bachelor's degree, which collectively influence their teaching effectiveness. So meaning, kung sa kuan pa bantog bachelor's degree ra na sila, is because pwede man sila gapon makaparang up kana ganin from teacher 1 to teacher 2 bisag wala sila masters. Pero or maybe they are kontento na sila sa ilahang rank, which is teacher 1. Okay mo na siya. However, makita man po ninyo silang kuan, di ba, silang experience or silang edad nga tiguang naman sila, di ba? Nya anak man sila mostly daw basta magka-age daw ka istapula naman kami eskwela. Mo nang wala na sila ni proceed mostly sa masters or doctorate. Okay, so maybe kontento na sila kay meron na satisfy na ang ilang needs based silang sweldo, based silang position, inana. So mo nang okay ra kay nila. Nya usa pa sa elementary teachers man eh. So, kasagaran sa elementary teachers, makontento rin dyan ng teacher 1. Ari ka sa high school o senior high, mo ni katong kusog kayo mo parang up, padung teacher 2, teacher 3. Okay? Next, dayon sa lahang, kana, sa number of years, anra, ang kanidi ay ako na rin ni siya giusa. Kani-gani. Okay, kung makita niyo ang age of number of years teaching, correlated na siya. Meaning, the more ka magkatiguang, the more magkataas yung number of years teaching. Kung makita mo dila, di ba, tiguang kasi 36 years old and above. Tanawa silang number of years, 11 years and above. Meaning, mga kamay na kayo sila. Mga kamao na kayo sila. Kabaw na sila unsaan pag-cater of diverse learners. Nga naman, taas mo kayo sila experience. Meaning, lahi nga estudyante na naagian na nila. Okay? So, they have the teaching experience that will lead them to become more effective teacher. Nakuha, wala. Okay. Next, dayon na ito sa learners. Okay? Sa age sa learners, kasagaran kay 12 to 13. Ang pasabutan na, meaning, ang ilang edad, sakto silang grade level. Nga naman, ang kanang 12, ang kanang grade 6, di ba grade 6 man eh? Ang kanang grade 6, commonly, according to the Department of Education, 12 years old yun na sila. Okay, ano man, di ba, magkuhan ka grade 1, 7, o expected, maabot ka grade 12, grade 6, 12 years old ka. Munang kasagaran 12, okay? So, ang kanang 14 years old na above, kana na mga na-late og eskwela, or nahagbong, nibalik, pero commonly, nga nung wala naman kinana diri, kaya na naman tayo policy sa DepEd nga, no child left behind, kanina na ba, o kana. So, munang kasagaran, wala na kayo mga tiguwang sa elementary. Sa una, kay naa pa man to, Next dayon, again sa gender, female pod ang kasagaran. So nganong female man, ang kana siyang kuan, it depends upon the population
of the kuan barangay. Unsa ni nga kuan yung survey gani? Part Sa Bulacau. Bulacau no. So duha ra jud na siya. Una nga reason nga nung kasagaran babae, it's because when it comes to survey, ang babae kayo ang active ana. Kung kita mig-survey ninyo ana, inyo nighirot ang tanan grade 6 wala. Wala no. Oh. So meaning nag-convenience sampling mo na kung kinsa to'y willing magpa-survey, mo rin yung i-survey. So pag survey ninyo, naman studying ang kanang mga babae gusto kila sila mo tumagog survey compared sa laki. So mo nang kasagaran no babae or maybe according to the population mismo sa ilang eskwelahan kasagaran babae jud mo nang kasagaran sa ato ang na-survey babae. More like two of the reasons, okay? Which is maka-affect siya sa nara classroom dynamics, learning style, or classroom participation. Okay, kay kung puro po laki imong estudyante, di ba, ang teachers maugkat mo na. Kay sa either kiat or dili ang participate. Kung daghan po ang babae, parihaan ni, is balance ra siya. Okay, so mo nang nakuan siya ng, this could suggest that within the context of this study, female students are more prevalent. So meaning, mas daghan ang babae, tungod atong duha ka reasons. Okay? So next dayon kay mobile phone exposure. Mga bata nito ba gani? Oh, katong grade 6. I-sure lang jud nga naa may Bisaya nga translation. Pag survey ninyo English nakasabot ra sila. Mga honors. With honors ang gikuan Magkuha sa teacher. Pero ako na sila ingnan nga. If na sila question, pwede sa Pwede lang kuan. Kay usually yung ba sa elementary kay nandiyo na Bisaya translation, especially public school. Okay, di mo nakasabot kaayo. Okay, so ari taon na sa usage and duration. So sometimes ra siya, okay? Ang pangutana ni Sir Ana is unsay pasabot anang sometimes sa, di ba? Meaning dili kayo permi no. Ang next nga pangutana na nganong dili man permi. Inana. So, kanawa mobile phone usage exceeds 3 hours daily. Yung mobile phone are often used during school hours, di ba? Ang kani ipa-explain na niya nganong seldom man na. Oh. Ang anong panagsa like seldom, di ba murag ko anong padungno na sa kuan never o wala na jud o ngano kaha. So pwede mo ma-explain na nga it's because cell phones are prohibited inside or during class hours. Mo nang panagsa jud kay siya gigamit. Nako ha. Nya next pod kani bantog always ni kay weekends naman wa na may klase. Mo na siyang explanation ana. Okay, nya na pod na sa ato ang kuan nara jud na siya diri tanan. Nara It could that mobile phone is used is less disruptive to their academic focus, but it is a significant part of their weekend routine. Meaning sa weekend pwede sila makagamit kay of course may klase but during the class kay kuan jud siya panagsala siya magamit kay it's either dili pwede pagamit sa teachers or di sad sila ganan mo gamit kay maka-distract nila during class hours. Okay, so mo na ipasabot ato. So next, ari na punta sa educational purpose. So, ang educational purpose na sometimes na po siya. Okay, mobile phones are used in attending online classes. Nganong seldom man siya is because karon mo na may online, di ba? Ang element, di ba, face to face naman tanan, mo nang seldom siya. Supposedly never man tagani na kay wala naman jud untay online jud. Nya na po diri nga to access learning materials always na siya of course kay sa panahon karon dili naman ingon nga para sa unang copy i-send naman lang sa teacher so mo na always nagigamit ang phone to access learning materials. Okay, and then kani pod sa video pod na so always pod siya. Okay, kay napoy usahay nga ang teacher mag-send og educational video especially if ang topic kay complicated kaayo. Okay, but overall sometimes sa siya gigamit. So nganong sometimes naman siya gigamit for educational purposes. Kay ang mga bata manggod is not all the time kabaw mo gamit. Parehaan ni. Educational apps are used for homework. Bantog sometimes na kay what kabaw they are not aware of that application. Munang dili always, okay? Muna ipasabot ana. Bantog sometimes na siya. It's because there are certain application, online application nga magamit educational nga wa sila kabaw or di sila aware matong wa nila nagamit. Munang sometimes ra. Okay, so next dayon kay non-educational sometimes ra pod. Okay, so wala siya always no sometimes jud siya. It means kung imong kuan nun, it means na control nila ang paggamit og mobile phone or mobile phone exposure
for non-educational. So, una ka ng social media, inana. Pero, bad gyapon ni siya. Kaya nga naman, kag sometimes manggod, mahog mo na siya close to always, di ba? Oh, so, naagapon siya kuan, bad gyapon iyang effect, ay bad gyapon iyang result, pero at least dili siya always. So, meaning, manageable na siya sa teacher or sa parents. Okay, so, muna siya for non-educational. Ang kaning device accessibility, kay nara, a person mobile phone is always accessible, so always siya. Ang kaning never nara. So using mobile phone in class for learning is common. So never siya anuman mga bata mo guna sila. Munang dili unlike sa high school man gud nga kamaon na. Munang ipagamit silang phone for learning. But para sa mga bata dili kaayo na sila commonly pagamiton og phone jud sa classroom. Unless if naay guidance sa teacher. Munang never na siya. Unya, mobile phones are accessible at school for students. Unya, at school man, nam siya at school. So, manang seldom siya kay not all the time. It depends man sa teacher. For example, may ng teacher nga, during class hours, dili ipagamit. Ipagamit na siya during mga recess, manang seldom siya. Kay not all the time man, ipagamit ang kuan. Okay? So, next, kay mobile phones with internet usually, access are usually available. So, nganong na always naman ni siya? It's because ang mobile phone karon barato naman lang. Muna bisag, belong pa ka sa tong poorest of the poor, na-adyo kay cellphone. Kay barato naman lang kaayo. Muna accessible na lang kay siya. Okay, mo nang kabantay, kung makabantay mo, halos tanan bata karon na ana jay cellphone. Okay? Muna ipasabot aning always siya accessible, meaning naan na. Kay barato naman kay siya. Okay, next, sa impact on development. So, sometimes siya tanan. So, excessive mobile phone use can harm mental health. Nganong sometimes naman siya, nganong di man siya always. Because it depends upon the usage. Okay, bisit permi pa ka mag-phone dira. As long as wala na mo siya gigamit for games, for learning imong paggamit, di ra kayo maapekto ng mental health. But kung imo na siya gigamit for games, for other distractions imong klase, mo nang affected imong mental health. Okay? So, same po dere. Mobile phone use helps improve learning. Sometimes rapod siya, again, not all the time, nga naman, depende man kung gano'n sa paggamit. So meaning, ang kaning impact on development, bantog dili siya always because it depends upon the usage of the students. So kung gano'n sa nila paggamit, ingon anak po ang impact dito nila. For example, ako, gigamit ako siya for learning. So positive yung impact nako. Nya ikaw, gigamit mo siya for kanang game. So negative yung impact dala nimo. So manang sometimes sa siya, di siya always. Nakuha? Okay, pero naara dyan na siya diri guys. Kanang kada paragraph gani, akong ipangyaw-yaw. Inyo na dyan ang basahon diri ay kanang mga dis-implies. Highlightin lang ninyo sa inyong manuscript para di mo maglibog. Next kay learning behavior. Okay, sa learning behavior, positive inyong mga statement no? Oh, positive dahil. Okay, so kasagaran, ay, digit kasagaran, tanan, high dyan siya. Okay, una arta sa attention span, di ba, high man siya, no? Masa may pasabot na nga high ang attention span. This implies, nara, nga, kaya nila ma-retain ang focus during class, nara. Okay? Kaya nila ma-retain ang focus, interest, and engagement throughout the lesson. Nga naman, kitaas nilang attention span. Nakuha. Muna pasabot, ana. Okay, so, ni-correlate siya ato ganiha sa ang result sa mobile phone exposure. Kinakita man ito nga during class hours sila ipagamit. So mo to ilang attention span is taas. Okay, kaya man sila ilang gibuhat. Wala may maka-disturb or maka-disrupt sa ilahang attention. So mo nang focus sila throughout the lesson. Mo nang high ilang attention span. Nakuha wala. Okay, next na yung taal ito sa ilahang respect. So respect nila is high pod, okay? So this implies na okay, this implies kaya taas nilang respect sa teacher, it means na recognize or na-appreciate nila ang efforts. Okay? Kaya kung wala kay respect man gud, it means wala nimo na-appreciate ang kanang tao. Okay, kaya naman high man nilang respect, it means na-appreciate or na-recognize nila ang efforts of others and engage in courteous communication. Muna siya ipasabot, ana. So, kung makita nimo diri sa table, ang inyo yung basahon, ani kanimong inani ba? Okay, so sa parehan nyo, students demonstrate a great deal of respect for their peers and teachers. So meaning, dili are sa teachers. Appeal po sa
Okay, silang kauban. Nga naman, because during manggod sa kanang collaborative learning, kay kung wala ka respect sa mga kauban, di mo i-take ang iyang idea or iyang suggestion, which is ni-reflect siya sa katong man siya ha nato dire nara sa kaning cooperation. Okay, so ang pasabot mong gud if wala kay respect sa imong kauban nga imong classmate, it means dili ka makig-cooperate nila. Pero kay high man imong respect, it means na kay empathy, cooperation, and mutual support. Okay? Next, ay din ta sa tuang participation. Ang ilang participation kay taas pod, high pod siya. So, this implies that most of the learners are actively participating in classroom discussional activities. So, ari ra ko to. Kung sa may pasabot nga taas ilang participation, it means they are given the opportunity of the teacher to participate. Kaya if ang teacher, sige na nagyaw-yaw dira, di na sila kabamutan na no art of questioning, ang mga bata, di mo na participate. Kaya wala sila kipamutan na, anong participate man sila. Meaning, kung taas ang participation sa students, it means conducive ang environment. Ang teacher approachable. Kaya if ang teacher dili approachable, do you think ang bata ang participate? Mauwa, dyan na, madlok, dyan na, kaya basta niya kasabaan or masayop sila. Wherein kung ang teacher approachable, ang environment kay kanang conducive for learning, muna ang mga bata dili mahadlok mo participate. Munang high ilahang participation. Munang willing sila to contribute during group work. Kaya if mo contribute sila, ni connect siya sa respect. If mo contribute sila, i-take man ilang opinion o ilang suggestion, ilang contribution kay i-take man sa leader baron. So which is connected siya sa respect kay gi-respect man ang ilahang opinion. So mo nang willing sila mo contribute mo to ilang participation is high. Okay, next dayon kay time management. So time management, it means they are able to prioritize. Maro dyan ay sa time management. Prioritize and Okay, so they are able to prioritize their mga tasks nila. Okay, so ang sabi pasabot ana, it means kung naihatag ng teacher, mabuhat nila on time. Okay, dili man gani before the deadline but on the deadline, as long as dili after the deadline. Okay, muna pasabot sa time management. So bisag unsa pa kadaghan ihatag sa teacher, kay mabuhat yun nila, ma-meet na critical for meeting deadline. Okay, kay kung nabi uban nga kanang unya mo buhat ighapit na. So muna siya pasabot ana. Okay, next dayon kay problem solving. So this high gapon siya. This implies nga kaya nila mo solve ang problem independently and collaboratively. Nganong giapil ta ang collaboratively? Kay part man gud siya sa tuang statement dito sa table nga ang estudyante is kato ganing respect og sa katong usa nga ang i-value ang opinion sa others o mao man siya man ang appeal ang collaborative. Okay? So naapod sa atong statement nara, students usually come up with innovative solution while solving problems in group. Okay, mo na kaya di ay nila nga mo solve og problem both independently and collaboratively. Okay, na may uban nga mas kaya nila nga sila ra. Napay uban nga kaya po nila kung naay kuyog. Ilaha jud is kaya nila both. Okay? Mo na ipasabot ana. Next kay feedback. High po ng feedback. Unsa may pasabot ana? It means na improve ilang performance na. Okay, kay may kag-feedbacking man good. Ang purpose ng feedbacking is to improve man. So muna, ang mga estudyante, kinaman sila high feedbacking. So kay high man nilang feedbacking, it means na improve nila ang ilang mga weaknesses. Muna ipasabot ana. Okay, so overall, mura ba ni ko na? Ang pangutanan ni Sir Anna, itag-tag sa mga niya, no? Mata inyo itubag, kapag ganiha. Karon maingon din na siya, nga dili man siya very high. Example, ang attention span ganun dili man very high. So, mga bata man di ba? So, expected ang bata, ang iyang attention span gamay ra jud. Munang sakto ra siya throughout the lesson. Munang dili ingon nga kanang basta kung kita kay syempre makakuan jud ta bisag unsa pa nakataas ang seminar, bisag boring pa kay na ang mga bata dili man. Mo bitan ang mga elementary teachers daghan kay mga IMs kay para ang bata ma-inganyo maminaw. Okay? So, muna again bantog ka ng dili very high kay mga bata man sila. Ang ilang attention span dali ra kaayo ma-divert into something. Next, ang respect pod
kuan na pod high ra pod siya, dili siya very high is because again, bata pa sila, wala pa sila kabaon sa eksakto sayo. Okay, so mabta ng uban bata is kanang kuan pa, prone pa kayo to commit mistake. Okay? Sa participation is kani high ra siya is because maybe ang teacher na gihatag but magdepende man gyapon na sa bata if mo participate ba siya or dili. Okay? So for example, ang teacher magsig panawag niya ang bata di jud ganahan. So high dili jud gyapon ingon mo participate dayon. Sa time management wala pa kayo kay basta bata pa kani magkuan ni ko inside in duha. Ang kaning time management og problem solving nganong mag-coincide sila kay it will it will develop man through experience. So kung wala pa ka naka-experience nga na-delay kag submit, wala pa ka na-experience nga naka-solve kag problem, di na siya ma-develop. So meaning kay bata pa man sila, kamao na sila time management, kamao na sila problem solving, pero dili pa sila very high. Kay wala kuwang pa sila sa experience. Sa feedbacking po, maybe ang estudyante kay mo solicit og feedback coming from the teacher, but it still depends upon the teacher. Bantog high ra siya, kay daghan biyag estudyante. Ikaw teacher o salagod ka, adangan sa tagsaon na nimo feedback sila. So manang high ra, di siya very high. Kay ngano man daghan mga estudyante ang need i-feedback sa teacher niya. Di man sila niya makater tanan. Okay? So nakuha lang table number 3. Okay, for significant relationship, ang pangutanan ni Sir Ana, when can we say nga na ay relationship? Tanawa ang p-value. If ang p-value is lesser than 0.05, it means na ay relationship. So, pila ang p-value? 21. Or, tanawa? 0.02. Oh, 0.02. Tanaw ni mo ang ikaduha nga number. Tuwa mo na, no? Yung sa ikaduha nga number dali. So, is it lesser or greater? Lesser. Mo nang na ay relationship. Ang kaning R value, that will determine kung unsa nga relationship. Is it strong? Is it weak? Is it low? Inan na ba? So, kung makita ninyo diri, ang 0.40, negative man siya. Nya, low negative correlation. Ang siya pasabot anong negative? It means, ang usa mo saka, ang usa mo ubos. Negative man. So, meaning, the more exposed you are to mobile phone, the lesser your behavior. Or, the lesser you are exposed to mobile phone, the better your behavior, the higher your behavior. Mo na siya pasabot anong negative. Kay kung positive na, ana man na siya. Mura gud sa IQ, example ang IQ sa bata. The higher the IQ, the higher the grade. Mo na positive correlation. Kung negative siya, same sa inyo ha. Kung magsige ka gamit og phone, muubos imong learning behavior. Kung lesser ang paggamit sa phone, musaka ang learning behavior. Mo nang negative siya. Nakuha ninyo? Okay, so naa na siya diri ang implication. Nara. The lesser they're exposed to mobile phone, the better their learning behavior. Mo na siya. Okay? So mo nang makita nato sa tuang recommendation, ay sa tuong friend. Diri wala ning pangutana. Inyo lang basahon. Okay, sa inyo lang kuan unsay na find out based mo sa table. Ang number 1 table 1, number 2 table 2, number 3 table 3, table 4, table 5. Ang kan number 6 mo ni katong sa program. Di ba namo sa inyong SOP no? Based on the findings, what program can be proposed? Mao na siya. Okay? So nganong later makamabot ta sa program. Ang kanang conclusion po, nag-base na siya sa inyong findings. So kung inyong findings, unong kabuok, unong po na conclusion. For example, may nga, sir, what can you conclude about the mobile phone exposure? Ikapila man ang mobile phone exposure. Di ba ikatulo? Nara. So mini ikatulo po nga paragraph ang iyahang conclusion. Okay, so gasunod rin na, depende sa pagkasunod sa ilahang summary of findings. Sa recommendation, ang recommendation niya, kay na kuan nakadepende po sa inyong katong significance of the study. Okay, sabi mag-una, learner, ang pagpangutanan ni Sir Ana man na siya. Okay, based on the findings, what can you recommend to the teacher? So, ang teacher pa niyo basahon. What can you recommend to the school? Ang school pa niyo basahon. What can you recommend to the DepEd pa niyo basahon. Okay? Again, pwede ra mo basa sa manuscript, basta dili lang inyong gitutukan per me. Basa, tanaw, pero mas inot yung inyong sabton. Oh. Ang atong program is all about time management na. Okay? Nganong time management man? Nganong kana man itong program? Ang pangutanan ni Sir Anis, ingon ani ra jud. Nganong kana ang atoang program? So, kana atong program because
Tanawa ang kani learning behavior. Tanawa ang sa pinakagamay og mean kana naka-bold. Di ba ta ang time management na. Oh. So kay siya man ang pinakagamay meaning siya ang need improve. Muna siya ang ato ang program. So ang pagsultian na is pwede ra jud pa ay magkabala kay mingon sa nga usab ng program di raw na siya ingon maka-affect sa inyong kuan. Kaya magdepende man na og aha mag-base sa program. So bantog kani nga program is because mingon din mo nga according to our nadidiri ako dili pagtang the research revealed that the learning behavior that got the lowest mean is a time management. Siya ang pinakagamay. It means mo na ang dapat improve. Okay? So, kung sa may objective na to, ma-improve lang time management, ma-reduce ang procrastination of the learners, ma-improve ilang punctuality sa submission of output. Muna siya ang ato ang objective. Ang atong table for that is kani. Unsay pasabot anang key result area. Ang key result area is at the end of the program, unsay may tabo. Samot ma-better ng time management, ma-lower ng procrastination, earlier na ang pag-submit og output. Muna may tabo. Karon unsay ang kaning key performance indicator, unsay ti mailhan nga na-achieve na ni siya. Or unsay ti mailhan nga nitabo na ni ang key result area. So kung unsay may ti mailhan nga better ng time management, mas daghan na ang ilahang mahimo nga task. Next, mas effective na ang ilahang paggamit og time management tools. Di ba lahi binag tools biya. Next, mas consistent na sila pag-submit early. Okay? Ang kaning strategy unsa may buhaton para mga bata makatun-an ni. So it's either pwede baron nga maghimo kag seminar which is pareha ni. So maghimo og seminar about time management. Okay? So kung sino learning mo seminar na i-apply nimo diri. And then para dali na ka makasubmit sa mga output mo tong maghimo na ka og katong mga mag-create baron ka og katong scheduling nimo or pwede baron nga kanang imo i-prioritize ang mga mas dali og deadline. Mo na siya. Ang kana activity unsay buhaton ana during the strategy. So sa kaning strategy ang iyang buhaton kay ma-improve ang time management. Kaning strategy ma-reduce ang procrastination. Kaning strategy ma-reduce ang submission of output. Ma-reduce ang late submission of output. Ang kaning task unsay buhaton sa learner sa kaning program. Sa mo siya ang learner should use or make their time management strategy based on the seminar. So kung naka-seminar na sila, dapat kay kanang ilang gamiton ang ilang na-learn sa seminar kay para mas nindot ang ilang time management. Next, the learner should break down big assignments or projects into smaller. So mao na kasagaran problema sa mga bata kay kung naay mga projects ilang buhat, example kanang especially kay karon project based na biya. So if na sila project nga buhaton, ilan na buhaton, ihapit ang deadline. So, ihapit ang deadline, ara magkalakara na sila, nyawa sila kabaw nga ang project dili siya mabuhat og sa kadlaw. Okay, sa muna ipasabot ana. Kung naay project nga dilagko ay ilang i-break into certain kanang task. Okay? For example, baron, maghimo na sila himuon nga sa science baron itong planet, inana. So, pwede unahon nila pagpalit sa katong mga materials. So next sa pag naadlaw kay maghinahinay sila mag-iya sila pintal na pa. Next, so mas manageable na siya. Next, the student should allocate specific time slots for each task. Meaning, kung nakin mga buhaton nun, imo na siya kani 1 hour kuning buhaton, kani kay 30 minutes kuning buhaton. Inana na siya time, specific time. Kay if di nimo siya hatagag time, ang problema man gud is maglisod kag buhat kay wala man nimo siya na-allocate og time. Okay, so dapat hatagin mo siya time. Ang kaning persons involved kinsay appeal ani nga activity. So sa kanina pa may seminar mo nang teacher. Kani kay learners naman lang. Nya ang kaning resources mga things to use during the kaning activity.